Maraming naniniwala na ang bawal ay masarap, at sa aking karanasan, totoo ang kasabihang ito. Ang bawat lihim na sandali, bawat tahimik na sulyap, at bawat bawal na yakap ay tila nagdadala ng kakaibang tamis na mahirap ipaliwanag. Hayaan ninyong isalaysay ko ang mga pahina ng aking buhay, simula sa unang babaeng nagbigay sa akin ng ligayang hindi ko kailanman malilimutan. Ako si Ethan. Isinilang ako sa isang simpleng baryo, kasama ang 6 kong kapatid. Sa bawat sulok ng aming tahanan, naroon ang mga alaala ng kahirapan at kasiyahan, ngunit higit sa lahat, naroon ang mga lihim na nagbago sa akin magpakailanman. Si Inay, si Martha, ang ilaw ng aming tahanan, ay isinilang akong ika-7 anak niya sa edad na 32. Bagamat maraming beses na siyang nanganak, hindi kailanman nawala ang kanyang kagandahan. Ang kanyang maladyosang hubog at maamong mukha ay tila hindi nababahala ng panahon. Ngunit ang kagandahang iyon ang naging dahilan upang sa murang edad pa lamang ay mamulat ako sa mga bagay na hindi ko pa dapat nalalaman. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa loob ng aming tahanan. Si Inay, si Martha, ang unang nagturo sa akin ng ligaya at sakit na dala ng bawal. Ang kanyang mga titig, ang kanyang mga yakap, lahat ay nag-iwan ng marka sa aking murang isipan. At pagkatapos, naroon si Clara, ang aming panganay na kapatid. Ang kanyang kabataan at kagandahan ay naging dahilan ng aking masalimuot na pakiramdam ng paghanga at pagnanasa. Ngunit hindi doon nagtapos ang aking kwento. Sa paglipas ng panahon, marami pang dumaan sa aking buhay, mga babaeng nagbigay ng kakaibang kulay sa bawat kabanata nito. Nariyan si Sofia, ang komedronang nagpaanak kay Inay sa akin. Siya'y may asawa na, ngunit ang kanyang ngiti at lamang ay tila isang paanyaya sa isang mundo ng bawal. Pagkatapos, dumating si Evelyn, ang aking guro noong high school. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang mundo ng karunungan at tukso. At nang magtrabaho ako sa Saudi, nakilala ko ang ina ng aking kaibigang Arabo. Sa kabila ng aming pagkakaiba sa kultura at relihiyon, naging bahagi siya ng aking kwento, isang kabanatang puno ng misteryo at pagnanasa. Nagkaroon ako ng asawa, si Lisa. Ang kanyang kagandahan ay parang isang diwata sa gitna ng kagubatan. Ngunit kahit gaano siya kaganda, hindi natapos doon ang kwento ng aking puso. Ang kapatid ni Lisa, si Daniel, ay may asawa ring si Victoria. Hindi ko inakala na magkakaroon ako ng kakaibang damdamin para kay Victoria. Sa kabila ng lahat, nagawa ko siyang maangkin ng walang kaalaman ni Daniel o ni Lisa. Marami pang iba ang naganap sa aking buhay, mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at kasalanan. Sa bawat babae, sa bawat lihim, natutunan ko ang iba't ibang anyo ng pagmamahal at tukso. Ang mga kwentong ito ay hindi ko kailanman malilimutan, sapagkat sila ang bumuo sa kung sino ako ngayon. Ika nga, 10 taon nga ako noon nang magkaroon ako ng ibang pagtingin kay Inay at Clara. Nasa 42 na si Inay noon at 25 naman si Clara. Naaalala ko na lagi akong kasabay sa paliligo ni Inay. Pinaliliguan niya ako tuwing umaga, at pag wala si Inay ay si Clara naman ang siyang nagpapaligo sa akin. Madalas, kapag pinapaliguan nila ako ay sumasabay na sila sa paliligo kaya't wala na silang may tatago pa sa akin. Sa una ay wala sa akin na makita ko sila ng ganun, ngunit dumaan na nga ang panahon na nagkakaroon na rin ako ng pag-iisip at kahit noon pa lang na makita ko na gusto ko pa rin ang may kaunting thrill at pananabik na makitaan sila ng kanilang mga tinatago. Kahit may edad na si Inay at may katabaan siya na tulad din ni Clara, naroon pa rin ang figurang makakapagpagaan tulad ko. Pag naglalabas siya ay nakasalampak lamang siya sa isang bangkito at doon halos makitaan na siya. Pag natutulog ay hindi na niya pinoproblema kung nakikitaan na siya o hindi, basta ang sa akin ay gusto ko ang ganong sitwasyon sa kanya ag siya ay natutulog, walang sawa ko itong pinagmamasdan. Kulang na lang ay gawin ang matagal ko nang gustong masubukan. Ganoon ang lagi kong ginagawa kapag alam kong natutulog na si Inay. Papasok ako sa kanyang silid at mag-iisip ng kung anong bagay. Hindi ko man siya totoong mapiga, sa isip ko na lamang ito binibigyang katuparan. Nakaupo ako sa gilid ng kama at pinagmamasdan ang ganda na nakahiga sa tabi ko. Si Inay nakasalukuyang tulog, nakataas ang 2 kamay sa kanyang ulunan. Inalis ko na ang sagabal sa akin at umayos ako sa pagkakaupo. Hinawakan ko agad ang bagay na yun sa akin. Sa totoo lang, sabi ni Inay at Clara, hindi raw ganito ang normal na sukat.
Bata pa lang daw kasi ako ay parang sa matanda na ito at sa tingin mas malaki pa nga ito kaysa kay Itay, ang sabi ni inay. Tanong ko kung bakit pero hindi daw nila alam. Biro nga din ni Clara, maswerte ang magiging asawa mo. Habang naglalaro sa isipan ko ang mga sinabing iyon ni inay at Clara, patuloy lamang ako. Bahala na. Unti-unti ay nilapit ko ang isang kamay ko sa gustong puntiryahin. Ito'y pinapakiramdaman ko rin kung madyay gising ba siya. Nang masiguro kong tulog pa ito, doon ko na itinuloy. Tansya ko, ilang sandali na lamang ay mararating ko na nga. Halos manggigil ako sa pananabik. Hindi ko tuloy na malayang napasok na ang paghawak ko, resulta upang magising si inay nang wala sa oras. Huling-huli na nga ako ni inay. Napaupo si inay mula sa kanyang pagkakahiga. Ethan, ano yung ginagawa mo? Hindi ko tuloy alam kung galit ito sa nakita sa akin. Sinabi ko na agad ang totoo dahil ayaw na ayaw ni inay at Itay ang magsinungaling. Gawin ko man ang magsinungaling, siguradong hindi maniniwala si inay. Inay kasi, meron na akong nararamdamang kakaiba, dirdiretso kong sabi kay inay. Ano ba yun, inay? At anong tawag sa nararamdaman ko kanina? Hindi ko yata kayang pigilan kasi lagi ko itong nararamdaman. Hinawakan ako sa ulo ni inay at hinawi-hawi ang buhok ko. Itong Ethan ko, diretsong magsalita, walang nililihim sa nanay. Alam ko na totoo yang mga sinasabi mo at nangyayari na nga yan sa'yo. Hindi mo nga yan mapipigilan. Siguro naramdaman mo yun kanina, kaya lang hindi mo nga nagawa, Ethan. Hayaan mo, pag nag-asawa ka na, mararanasan mo rin yun. Sige na Ethan, mag-ayos ka na at hindi naman ako galit sa'yo. Anyong tatayo na sana si inay pero pinigilan ko siya. Inay, kung hindi ka galit, sana hayaan mo akong ipagpatuloy yung kanina kasi sumasakit na itong puson ko. Sige, isang beses lang ito ha. Hindi ko akalain na papayag si inay sa gusto ko at hindi pa ito nagalit. May dahilan iyon, alam ko, pero hindi ko na yun binigyang pansin. Napahiga na ulit si inay, tinitingnan ang ginagawa ko. Hindi ko pa rin alam iyon noon kaya patuloy na lang ang aking ginagawa. Patuloy lamang ako nang bigla niya akong utusan na isara at i-lock ang pintuan. Naintindihan ko ang naging ibig sabihin ni inay. Pagbalik ko sa higaan, nakahiga na ulit siya, lalo tuloy akong hindi mapakali. Hindi ako nag-aksaya ng panahon. Iba ang aking naging pakiramdam. Talagang walang katulad na naranasan ko ngayon. Sa totoo lang, wala pa talaga akong kamalay-malay. Ang alam ko lang sa mga oras na iyon ay ang nararamdaman ko. Alam ko rin kung ano ang pagpapaligaya pero hindi ko alam kung paano ang saya. Inay, okay pala ang ganito, ang muli ko lang nasabi matapos. Oo Ethan, ako din. Marunong ka na ngayon. Matuwa ka kasi pumayag din ako. At tuluyan na akong napahiga sa kanyang tabi. Siya naman ay tumayo na at isa-isa nang isinuot ang mga damit. Nakahiga akong nilalasap pa rin sa isip ko ang masayang nangyari. Hindi ko na malayang nakatulog ako pagkatapos ang mga nangyari. Mag-12 na ng tanghali nang ako'y magising. Papasok pa ako sa eskwela ng 1:00 kaya't dali-dali akong bumangon. Diretso agad ako sa banyo upang maligo bilang paghahanda sa pagpasok. Bukas ang pinto ng banyo kaya tuloy-tuloy akong pumasok. Nagulat ako dahil may tao pala. Nabungaran ko si inay na nagsasaban, nasa loob na pala at naliligo rin. Hindi ako lumabas dahil normal na sa amin ang sabay sa pagligo na katulad din kay Clara. Kahit pa sa gayong ayos ay bale wala sa kanilang dalawa. Naghanda na rin ako at sumabay sa paliligo. Matapos kong magbasa ng tubig ay gusto kong hiramin kay inay ang sabon na gamit niya. Siya naman ay inabot ang nakasabit na bimpo, malinis at maalaga sa katawan si inay kaya't kahit nga kami ay 7 ay maganda pa rin ang kanyang figura. Maya-maya ay inabot niya sa akin ang bimpo at inutusan akong hilurin daw ang kanyang likod. Nag-iliw naman akong sumunod. Minsan ay sinasabunan ko ulit siya. Ilang minuto ko rin iyong ginagawa nang bigla siyang humarap naman sa akin. Hindi ko alam kung bakit bigla siyang humarap sa akin pero sabunan din sa harap, doon ko lang nakuha kung ano ang gusto niya at tubigan ay may kasabikan ko ring ginawa. Ilang sandali pa ay pinilit na niya akong itayo at hila palabas. Hindi pa kami nakabanlo at halos may sabon pa kami nang tuloy-tuloy kami sa mahabang sopa. Human siya sa sandalan ng kamay at pamwesto. Sinabihan ko siya na turuan ulit ako. Mga ilang oras lang ang lumipas, gumihil ako sa kanya. Nakangiti itong hinaplos ang aking ulo. Hindi siya nagsalita, sabay tayo at dumiretso na agad siya sa banyo.
Sumunod na lang din ako sa kanya at sabay na tapos na kaming magbihis nang dumating ang aking mga kapatid. Wala silang kaalam-alam sa itinuro sa akin. Sa mga sumunod na araw at panahon, naging garapalan ang pagpapaligaya namin. Nirerespeto pa rin namin kung ano ang meron kami hanggang sa dumating yung araw na pansamantala kaming nagkalayo ni inay. Isinama ako ni Clara sa pagluwas ng Maynila nang makatapos ako ng elementarya. Siya na lang daw kasi ang magpapaaral sa akin at sa gayon din may makakasama siya sa bahay kapag wala si Kuya Richard. 7 nga kaming lahat na magkakapatid. Panganay si Clara at Ethan naman ako. Sa probinsya kaming lahat lumaki. Lumuwas na lang si Clara ng Maynila nang makapag-asawa siya dito kasi sa Maynila ang trabaho ng asawa niya, si Kuya Richard. Kaming dalawa ang malapit sa isa't isa ni Clara kahit medyo malayo ang agwat ng aming edad. Panganay at 30 anyos si Clara at 15 anyos naman ako. Nang may sama niya ako upang tumira sa kanila, tumaba na rin si Clara pero nandoon pa rin ang pagka-sexy niya. Wala kasi siyang bilbil kahit na may 2 na siyang anak edad 7 at 5 ay madalas pa rin kasama ako sa pagpapaligo niya sa aming 3 mula nang may tatago sa akin si Clara. Mula na rin akong may tatago kay Clara, alam na rin niya na may pangkaraniwan na ako. Naalala ko pa yung sinabi niya noon. Maswerte raw ang mapapangasawa ko, pero hindi ko pa alam noon kung ano ang ibig sabihin. Lumipas pa ang 1 taon nang matuto at simula akong makapanood at makakita ng larawan ng iba't ibang movies. Doon na nagsimulang mabaling ang isip ko kay Clara, lalo pa at iniisip ko ang nangyari kay inay noon. Asiwa na tuloy ako pag nakikita ko siya sa banyo. Ayaw man ng isip ay tinatalo na ako ng nadarama ko pero dahil kasama pa namin ang 2 kong pamangkin sa loob ng banyo, nakontento na ako sa ginagawa ko. Lumipas pa ang mga araw at dumating din sa wakas ang pagkakataon na pinakahihintay ko ang maging totoo ang pinapangarap ko. Sa tingin ko ay naghihintay rin si Clara sa tamang pagkakataon at nangyari na nga iyon. 2 lang kami ni Clara sa bahay noong araw na iyon. Isinama kasi ni Kuya Richard ang 2 nilang anak sa lolo't lola nila, bale tatay at nanay ni Kuya Richard. Katatapos lang magluto ng tanghalian namin si Clara kaagad siyang nagtuloy sa banyo para sigurong maligo bago kami kumain. Mula nang ilang minuto siyang nakakapasok sa banyo ay tinawag na niya ako. Dali-dali akong lumapit sa hindi pa nakasarang pinto ng banyo at nagtanong sa kanya kung bakit. Pumasok daw ako at maligo na raw kaming sabay para makakain na kami ng tanghalian. Paano sina kuya at mga bata? Hihintayin pa ba natin? Ang tanong ko ulit sa kanya. Hindi na, kasi doon na sila kakain sa mga biyenan ko, at sumunod na rin ako sa loob ng banyo. Lumapit ako kay Clara na noon ay basang-basa na. Damay-kit ako sa kanya para mabasa na rin ang tubig mula sa shower. Gumiti lang si Ate Jess sa akin kaya lalo akong nagkaroon ng lakas ng loob. Paliligayahin kita, Secret XPG, ang sabi ko sa kanya. Sige lang Ethan, hanggang gusto mo, ang sagot naman niya sa akin. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Baka madisgrasya kita, Clara. Paano si Kuya Richard? Akong bahala, huwag kang mag-alala sa kuya mo. Gusto ko pa sanang umisa pero parang natauhan ito na bigla akong itinulak. Ethan, saka na ulit. Baka may makakita na sa atin dito. Magbanlo na tayo at kumain na muna tayo ng tanghalian. Marami pang pagkakataon na darating. Sige na at baka madatnan pa nila tayo ate sana mapaligaya pa kita. Oo Ethan, sa susunod, tuturuan pa kita ng maraming paraan. Natapos kaming magbanlo at sabay na kaming lumabas ng banyo para magbihis. Masayang-masaya ako, ang ganda kasi ni Clara. Nasa silid na ako at iniisip pa rin ang nangyari. Pagkatapos naming mananghalian ay muli akong bumalik sa aking kwarto. Gusto ko mang umisa ay hindi ko magawa, baka kasi magalit na ito, maisip na mali ang ginawa niyang pagpayag. Kabigan pa naman ang suot niya ng oras na iyon habang nakatalikod sa akin at naghuhugas ng aming pinagkainan. Gusto ko na siyang yakapin mula sa likod. Gusto ko ulit siyang paligayahin pero nakapagpigil pa rin ako. Natatakot kasi ako na tuluyan na siyang magalit kapag nagpilit pa ako. Hayaan ko na lang na magpakita ulit siya ng motibo. Sigurado akong gusto rin niyang mapaligaya ko ulit siya. Nakatulugan ko na lang ang muli kong pagnanais na makaisa. Mag-6 na ng hapon nang dumating sina kuya kasama ang mga pamangkin ko. Ilang minuto lang at tuluyan nang nakatulog ang mga bata dahil sa pagod. Mukhang pagod na rin si Kuya Richard kaya pagkatapos naming maghapunan ay tumuloy na rin ito sa kanilang kwarto upang magpahinga.
Naiwang nanonood pa ng TV si ate na nakapantulog na ito ng manipis na damit, string sando ito na medyo mahaba ang laylayan ay tamang-tama lang. Nakahiga si ate sa mahabang sopa, nakataas ang ulo sa sandalan habang nanunood. Lumapit ako sa kinaroroonan niya at umupo sa katabing sopa upang manood din. Oh, hindi ka pa matulog. Lunes bukas at may pasok na, baka tanghaliin ka. Di pa ako inaantok ate, kasi nakatulog ako kanina. Nangiti si Clara sa sinabi ko. Napagod ka siguro kanina sabay tingin niya sa akin. Parang napahiya ako sa biro niyang iyon pero sinakihan ko na lang ang biro niya dahil totoo naman, napagod nga ako ate kanina. Nakakapagod pero masaya kaya nakatulog din ako. Habang nanonood ay nagkukwentuhan kaming dalawa parang nagpapakiramdaman kung sino ang magpapakita ng motibo. Tinitingnan ko lang si ate sa kanyang kagandahan. Nagsisimula na akong makaramdam pero paano ko sasabihin? Ilang sandali pa at hindi nga ako nagkamali, pinalapit ako ni ate sa kanya at binulungan. Pumasok na ako sa kwarto ko at pupuntahan niya ako. Titignan niya lang kung tulog na ang asawa niya. Pinatay ko na nga ang TV at pumasok na ako ng silid. Pumanik na rin si ate sa taas at tumuloy na rin sa kanilang silid. Matiyaga akong naghihintay. Hindi ko alam kung totoo ang sinabi niyang pupuntahan niya ako sa kwarto ko. Sabik na naghihintay pa ako hanggang sa marinig ko na ang mahinang katok na yon. Dali-dali kong binuksan ang pinto at hindi nga ako nagkamali dahil si ate ang nasa harapan ko. Mabilis siyang pumasok ng kwarto. Inilak ko ang pinto at sumod na rin ako sa kanyang palapit. Ethan, sige na, dalian mo at baka magising na ang asawa ko. Hindi naman siya nabigo dahil gusto ko rin naman, nagmamadali na rin ako. Baka nga magising pa si Kuya Richard at mabitin pa kami. Alam ko na ang mga susunod mas gusto ko kaysa sa kuya mo yan ang dahilan kung bakit napapayag mo ako. Nagsimula na ako kita ko rin sa maganda niyang mukha ang labis na kasayahan at ilang sandali pa at nakamit na namin ang aming inaasam. Gusto pang umisa at sa tingin ko ay ganun din siya. Ilang beses pa kami ng gabing yun bago kami tuluyang maghiwalay at bumalik siya sa kanilang silid. Dumaan ang mga araw na patuloy kami. Marami ang nangyari, maraming natutunan sa mga nangyari at nangyayari pa, masarap para sa akin yung panakaw at medyo mad-alien. Kung minsan nga ay sa kusina o sa sala naman. Ika nga ay may iba, lalo pa at hindi kami libreng gawin yun. Madalas kasi ay nasa bahay din si Kuya Richard. Pag nasa silid sila sa itaas o di kaya'y naliligo, doon kami nagnanakaw ng pagkakataon. May sandali pang ang nagsasagutan silang mag-asawa habang ginagawa ko yun. Kapag nag-uusap silang mag-asawa, walang kaalam-alam si kuya na may ginagawa habang nag-uusap silang mag-asawa. Habang naglalabas siya noon at nakaharap sa washing machine, niyakap ko siya patalikod at binulong ang gusto ko yung pwesto. Hindi naman ako nabigo, wala kaming kasawa-sawa basta't may pagkakataon, patuloy lang ang ganong sitwasyon sa amin hanggang nagkaroon din ako ng malalim na ugnayan sa aking girong si Mrs. Regina. ADV namin itong si Mrs. Regina. Ma'am Regina ang tawag naming magkakaklase sa kanya. Hindi sila nagkakalayo ng edad ni Martha, lamang ay mas may katabaan siya kay inay at ate. Science ang itinuturo niya sa amin. May pagkatsanita si Ma'am Regina kaya maputi ito, mas malusog pa ang kanya kumpara kay inay at Clara. Isa pa ay madalas naming nahuhuli sa pagkakaupo. Nagbubulungan tuloy kaming mga magkaklaseng lalaki. May kalokohan ng iba kong kaklase kaya nagsasalita ng kabastusan tungkol kay Ma'am. Tahimik lang ako pero sa totoo sa isip-isip ko ay gusto ko ring maranasan yung mga sinasabi nila kay Ma'am. Gustong-gusto kong maranasang mapaligaya si Ma'am pero paano? Mukhang imposible dahil teacher to. Iisip ako ng paraan at makakatsyempo rin ako. Habang hinihintay ko ang pagkakataong iyon, si Ma'am Regina minsan ang iniisip ko kapag kasama ko si Clara sa gabi. Hindi siya mabibigo kapag pumapayag siya. Ang tanong, kailan kaya yun mangyayari? Magaling at isa ako sa mga paborito at pinagkakatiwalaan ni Ma'am sa aming klase. Hindi ako makatsyempo para magkasarili kami. Madalas kasi nakasama ko ang iba ko pang mga kaklase kung gustong humingi ng tulong ni Ma'am tungkol sa gawain namin sa klase katulad ng pagche-check ng mga test paper at paggawa ng mga ibang project. May nabuo na kasi akong plano upang sarili akong pagtuunan ng pansin ni Ma'am. Ang aking sandata, ang mabisang paraan para maisakatuparan ko ang aking plano sa isip ko. Baka pag nakita niya ang pambihira ko ay magkaroon siya ng ibang interest sa akin.
Hindi man ako magtagumpay ay kontento na ako na ipakita yun sa kanya. At least na ipakita ko ito sa aking pinapangarap. Maraming itinuro si ma'am tungkol sa biology at doon ako natuwa sa mga itinuro niya dahil mabubukas ko sa kanya ang isang topic na gagamitin ko para magka-interes siya sa akin nang hindi siya manghihinayang sa aking binabalak o magalit man kung maibubukod kundi sa bahay nila kami mag-usap. Nagtanong naman siya kung ano yun at bakit sa bahay pa nila. Sagot ko naman ay kung pwede, kahit saan niya gusto basta kami lang dalawa ang mag-uusap. Maitatanong at ipapakita ko sa kanya, nahihiya ako na baka may makakitang iba. Dahil napagkakatiwalaan naman ako ni ma'am ay pumayag ito at sabi ay pag-uwian na lang namin, sumabay na lang ako sa kanyang pag-uwi at tamang-tama napapagawa din daw siya sa akin sa bahay nila. Uuwian na at sabay nga kaming lumabas ng eskwelahan ni ma'am upang pumunta sa kanila. Wala pang tao sa kanila nang makarating kami. Nasa eskwelahan ang dalawa niyang anak na nasa kolehiyo at ang asawa niya ay nasa trabaho pa. Una kong punta yun sa bahay nila ma'am. Maaliwalas ang paligid at malinis sa loob. Sandaling pumasok si ma'am sa kanilang silid, paglabas ay nakapagpalit na ito ng damit pambahay. Nakasando ito, nakapalda si ma'am kaya kita pa rin ang madalas kong masdan pag nasa eskwela kami. Mamaya na raw kaming mag-usap, sumama muna raw ako sa likod at may pagawa daw siya doon. Pumunta nga kami sa likod bahay. Ipinababa niya ang ayos ng kanilang washing machine at iba pang gamit sa likod. Kasama siyang naglinis at nagayos kami ng kanilang mga gamit sa likod. Madalas na nahuhuli kong nakayuko si ma'am habang nagwawalis at nag-aayos ng mga kalat. Hindi ko tuloy mapigilan na mapatingin. Hindi rin makakalampas sa akin habang nakayuko at nakatalikod sa akin si ma'am. Pigil na pigil ako sa mga oras na yun. Halos gusto ko na siyang yakapin mula sa kanyang likuran ngunit hindi maaari, iba siguro si ma'am, baka magalit ito at sumigaw. Hinintay ko na lang ang ibang pagkakataon, mag-uusap pa naman kami baka doon ay magpakita siya ng motibo. Natapos ang ginagawa namin ni ma'am, pumasok na ulit kami sa loob at dumiretso na ako sa sala. Naiwan sa kusina si ma'am upang kumuha ng aming merienda. Nang bumalik ay naupo na ito sa katapat kong sopa. Nakadukwang naupo si ma'am, tuloy ay hindi ko na naman mapigil ang tignan ng mga iyon. Lalong nakakabighani si ma'am ngayon sa ayos niya, mas simple lang akong tumingin, baka kasi makahalata nakatingin ako lagi. Habang nagmemeryenda kami ay tinanong niya ako kung ano ba yung itatanong at ipapakita ko. Kasi po, ma'am, ngayong nasa biology po tayo at tinuturuan niyo na kami ng kaunti sa edukasyon na karaniwang ginagawa ng isang mag-asawa, may gusto po lamang akong malaman tungkol po sa... Hindi ko agad maituloy ang sasabihin ko kay ma'am, nag-alala ako na baka magalit siya sa akin pero malakas talaga ang loob ko kaya walang kagatol-gatol na tumayo ako at tinalaban at tiyempong gising na dahil sa tanawing nasa harap ko sabay tanong na, ma'am, bakit po ako may di pangkaraniwan? Tingin ko po kasi may kakaiba kaysa sa ibang kapwa ko lalaki. Paano ba ito nangyari? Masama ba ang magkaroon ng ganito? Makakapag-asawa po ba ako? Baka ayaw po nila, tanong na parang wala pa akong kamwang-muang tungkol sa ganang bagay. Hindi alam ni ma'am na may nay-ari na ako. May mga natutunan na rin ako, akala niya ang inosente paalaga ako sa mga itinatanong ko sa kanya. Sandaling nagulat si ma'am sa sinabi ko, lalo na sa ginawa kong pagpapakita sa kanya. Secret XPGI ho. Ano bang ginagawa mo? Ibalik mo na at baka may makakita pa. Saw, ninenervyos tuloy ako. Akala ko pagsasamantalahan mo na ako. Huwag mo nang ulitin yan. Opo, ma'am. Mukhang hindi naman nagalit si ma'am kaya sa loob-loob ko. Ayos nakita na niya ano na kaya ang susunod. Sana magkaroon siya ng interest dito. Marami siyang ipinaliwanag sa akin tungkol sa pagkakaroon ko ng ganito. Narinig ko pa nga ulit sa kanya na may kasamang biro at ngiti na maswerte ang mga mapapangasawa ko. Narinig ko na yun kay Inay, Clara. Halos gusto ko na sana ring umiti dahil alam ko ang ibig niyang sabihin na swerte ang mapapangasawa ko pero hindi ako nagpahalata dahil ibig ko ngang sa isip niya na wala akong kamwang-muang tungkol sa bagay na meron ako. Plano ko yun para mapatagal at magkaroon ng katuparan ang binabalak ko sa kanya. Hanggang patuloy ang pag-uusap namin, parang tinatabla na si ma'am dahil panay na ang biro nito sa akin at laging nangingiti kapag nababanggit sa aming usapan ang aking alaga. Konti na lang at bibigay na si ma'am pero biglang dumating ang kanyang asawa galing trabaho. Mukhang may katandaan na ito kumpara kay ma'am. Sa tingin ko ay malayo ang agwat ng edad nila.
Medyo patpatin pa na hindi tulad ni ma'am na malusog pero sexy. Roger ang tinuring sa akin ni ma'am na pangalan ng asawa niya at edad 59 na raw ito kumpara kay ma'am na 43 pa lang. Naisip ko naman tuloy kung napapaligaya pa ni Sir Roger si Ma'am Regina sa edad niyang iyon. Baka hindi na niya magaya si ma'am o kaya hindi na nagigising ang sundalo nito kaya hindi na nila nagagawa yun. Kapag totoo ang iniisip ko sana mapaling ang atensyon ni ma'am sa akin ngayong nakita na niya ang pambihira kong sandata. Nabitin ako ng araw na iyon pero hindi pa rin ako tumigil para bumigay na siya sa akin. Panay na ang kausap ko sa kanya kapag natatapos ang aming klase, madalas pa nga ay pinupuntahan ko siya sa faculty room at tinatanong kung may kailangan siya sa akin. Hindi naman ako nabigo dahil nagbunga ang pagtatyaga ko kay Ma'am Regina. Lagi na nga akong binibiro ni ma'am kapag nag-uusap kaming dalawa panay ang banggit niya sa aking alaga. Big Ethan, na nga ang tawag niya sa akin sa loob ng klase. Tinatanong tuloy ako ng mga kaklase ko kung bakit Big Ethan, na ang tawag sa akin ni ma'am. Nangingiti na lang ako at sinasabing, ewan ko kay ma'am. Tuwang-tuwa naman na ako dahil mukhang bomb ibigay na si ma'am. Nagsimula na ring magpakita ito ng senyales dahil kapag dalawa lang kaming magkasama sa faculty room ay lagi ko siyang nahuhuli sa kanyang pagkapuot pero sa tingin ko ay dahilan niya lang. Dumating ang sandaling pinapangarap ko. Isang araw ay muli akong sinabihan ni ma'am na tulungan ko siya sa kanilang bahay, may ipapagawa daw ulit siya sa akin. Tuwang-tuwa akong sumabay kay ma'am pauwi. Pagkarating namin sa kanila ay wala ulit tao kaming dinatnan. Maaga kaming natapos sa klase kaya siguro matagal na oras kaming magkakasama-uhan. Mamaya pa ang oras ng pag-uwi ng kanyang asawa at mga anak, sa tansya ko ay 3 oras kaming magkakasama sa loob ng kanilang bahay. Siguro ito rin ang hinihintay na pagkakataon ni ma'am para malaya kaming gawin ang gusto namin. Ganun ulit, pagpasok namin sa kanilang bahay ay tumuloy si ma'am sa kanilang silid pero paglabas niya ay iba na sa dati ang pananamit niya. Nakapalda siya ng medyo mas maikli sa dati, tuloy lalong tumibay ang hinala ako napayag na si ma'am sa oras na yon. Hinintay ko lang ang susunod na mangyayari. Kumuha si ma'am ng aming merienda at inalok ito sa akin sa sala. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanilang silid, pagkalabas ay may dala itong mga papel, mga lumang test paper namin iyon. Iayos ko daw lahat sa paraang madali niya itong maibabalik sa amin habang ginagawa ko ang inuutos ni ma'am. Nakaupo lang ito sa harap ko at pati siya ay tumutulong sa akin sa pag-aayos. Madalas hindi sa mga test paper ako nakatingin kapag nalilingawan parang kung may sisubog sa nakikita kong tanawin sa aking harapan ako na ang unang nagbigay kahulugan sa aking nararamdaman kay ma'am tumingin ako sa kanya at nagsabing ayusin ang kanyang pagkakaupo dahil nakikitaan ko siya sinabi ko yun para malaman niya ang aking nararamdaman at sigurado akong alam din niya iyon hindi naman ako nagkamali pagkat sumagot siya ng pabiro sa akin. Bakit Santos? Anong nangyayari? So nagagalit siguro yang ano mo, sabay ngisi niya lalo pa akong nasiyahan sa sumunod niyang ginawa dahil pinalapit niya ako sa kinaupuan niya at nagsabing tigan ko nga kung galit yan sabay ngisi sa akin kunwari ay nag-aalangan naman ako sa gusto ni ma'am. Baka magalit ka at saka baka may mga kita sa atin, sagot ko naman. At bakit ako magagalit? Titingnan ko lang naman at saka pag may tao ay makikita agad natin sa labas pa lang ng gate. Tama si ma'am dahil malawak ang harapan ng bahay nila may garahe pa ng sasakyan kaya hindi man kami kita sa loob dahil din sa kurtina na kanilang bintana ay kita naman namin kung may tao nga sa gate nila sa isip ko talagang may gustong gawin si ma'am sa mga oras na yun isa lang ang alam ko at inaasam ko yun ay ang pumayag na siya sa akin hindi na ako nagdalawang isip pa dahil yun talaga ang plano ko. Grabe talaga Santos at galit nga. Sa big kong umupo sa tabi niya umakto pa rin ako na walang alam kaya hindi ko minadali nagtanong pa ako kung paanong humalik si Galang Santos at ako nang bahala halatang sabik na rin siya marahan kong idinantay ang labi ko sa may lipstick pa niyang labi sa isip ko siya na ang nagumpisa kaya lumaban na rin ako mula sa pagkakaupo ay unti-unting napahiga si ma'am sa mahabang SOP ang aming kinauupuan pati si Sir Roger ay minsang napapasali sa kanyang mga sinasabi. Hindi na ako pinapaligaya ng sir mo kaya ikaw na lang hindi na nagigising yung sa kanya matanda na kasi,
Sa mga naririnig ko kay ma'am kaya pala ganun na lang ang pagpayag niya ay dahil inutil na si Sir Roger sa ganitong bagay hindi na pala nila ito nagagawang mag-asawa tama ang palagay ko dahil sa malayo talaga ang gagat ng edad nila mahilig pa sa ganito si ma'am samantalang si Sir ay retired na ika nga maganda pa rin talaga at kahali-halina na ang alindog ni ma'am kahit may edad na matapos ng lahat ng nangyari ay napansin kong medyo naluluha si ma'am pagkatapos ng aming pagsasalong iyon hindi raw dapat nangyari yun sa amin para na raw siyang inako at nagkasala pa siya kay Sir pero nangyari na yun at kagustuhan niya ang aming ginawa hindi raw niya napigil ang matukso ng una niyang makita ang bagay na yun sa akin naiisip na daw niya ito palagi lalo na at hindi na nga sila nagkakaso ni Sir pakiusap niya na lang sa akin ay huwag itong malalaman ng iba isikreto ko na lang daw ang lahat na unawaan ko si ma'am ay naging tuso pa din ako ng mga sandaling iyon sinabi ko sa kanya na mananatiling lihim lahat ng nangyari sa amin pero hiniling ko namang sana ay maulit ang nangyari sa amin nagamarte pa nga ako para lang pumayag siyang muli marami pa akong sinabi at ipinangako kay ma'am maulit lang na mapaligaya ko siya matagal bago ko siya napapayag at ganun din na may katagalan bago nga kami ulit ng kasama ni ma'am nag-iingat lang daw siya na baka may makaalam at makakita sa aming ginagawa kaya pag may pagkakataon doon lang namin nagagawa maligaya ako sa panahong iyon dalawang babaeng karelasyon ko ang aking napapaligaya si Clara at si Ma'am Regina ganun pala pag hindi pwede si Clara ay nandyan naman si Ma'am Regina minsan nga ay dalawa sila sa isang araw mad-alian at patago talaga ang ginagawa din namin ni Ma'am tulad kay ate pumapasok na rin kami sa silid nilang mag-asawa ang pinaka nakakasabik naman ay yung kami lang ni Ma'am sa faculty room nagkakataon na sabay-sabay nag-lunch ang mga kasama niyang teacher at dali-dali na rin kaming nag-aayos ng aming sarili maraming beses pa kaming nagmagpakaligaya ni Ma'am Regina sa kanilang bahay at minsang patago mabilisan sa faculty room ng aming paaralan kapag may pagkakataon sige lang natapos lamang ang aming masayang gawain ni ma'am nang makagraduate na ako ng high school kahit nagkahiwalay kami hindi naman ako masyadong naapektuhan naroon pa rin naman kasi si Clara na walang araw sa isang linggo na kami ay nagpapakasaya. Ilang araw matapos akong makagraduate ay nagpa siya akong magbakasyon muna sa probinsya habang nag-iisip pa ako kung saan akong papasok sa kolehiyo naalala ko rin kasi si Martha hindi lang gusto ko siyang makita kundi ibig ko rin uling makapiling siya hindi na kasi ako nakadiskarte pa muli kay inay noon dahil walang pagkakataon hindi pa rin naman nagbabago ang halma ni inay kahit lalo itong nagkakaedad na 48 na si inay pero napakaganda at alindog niya ipapadama ko kay inay ang mga natutunan ko kay Clara nakarating na nga ako sa amin si inay pa mismo ang nagbukas ng pinto ng gate namin sa labas nang makita niya ako na dumating bumalik ako sa kanyang pisngi naka-duster siya nakaganon siya dahil naglalaba pala ito sa likod bahay nang marinig niyang may kumakatok at ako na nga yung dumating mula pa si Itay at ang mga kapatid kong may trabaho na inasikaso agad ako ni inay at tinanong kung kumain na ako kumustahan at tanong ang tungkol sa pag-aaral ko ang buhay ko doon sa Maynila tinatanong niya sina ate si Kuya Richard pati ang mga apo niya ganon din naman ako kinakamusta ko sina Itay at ang mga kapatid ko lalo na tinatanong ko kung kumasta na rin siya ayun nga daw at lagi siyang nag-iisa sa bahay naglilinis nagluluto at ngayon nga ay naglalabas siya nang dumating ako nagpa siya na muna kaming kumain ni inay dahil tanghali na rin itinigil niya muna ang paglalaba at nananghalian na kaming mag-ina habang patuloy pa rin ang aming kamustahan nang matapos kaming kumain ay ako na ang nagayos at naghugas ng aming pinagkainan si inay naman ay tumuloy sa kanilang silid paglabas ay may bitbit na itong tuwalya at tuloy-tuloy na pumunta sa banyo sa isip ko maliligo siguro si inay tamang-tama dahil mainit ang panahon at naglalaba ito ng madatnan ko may kalokohan tuloy na pumasok sa utak ko matapos kong mahugasan ang aming pinagkainan ay lumapit ako sa pinto ng banyo ibig kong malaman kung hindi pa rin naglalak ng pinto si inay kapag papasok ito sa banyo at maliligo hindi nga ako. Nagkamali na pahihit ko ang seradura ng pinto at bumukas ito akala ko ay mabibigla o naman kaya ay magagalit na siya sa aking ginawang pagbukas sa pinto ganun pa rin si siya kahit binata na ako ay sanay na siya walang pagbabago ika nga kahit nauli ko siyang makita sa aking harapan sa mga sandaling iyon patuloy lang siyang naliligo habang tinatanong niya ako kung bakit at ano ang kailangan ko sa kanya lakas loob kong biniro si inay sexy ka pa rin parang hindi nagbabago miss na kita inay nakuha naman agad niya ang biro kong iyon huwag mong sabihin gusto mo pa rin Ethan matanda na ang Martha mo wala ka pa bang nagugustuhan o nililigawan man lang sa Maynila Ethan baka nakadiskarte ka na ng babae sa Maynila ha huwag na huwag mong gagawin muna yan Ethan pag-aaral muna ang asikasuhin mo at saka na yung mga iniisip mo sa mga babae hindi inay kasi nga naalala ko lagi kayo mahal na mahal ko kayo at kayo ang gusto ko. Ba't kayo pa nga ang nagturo sa akin noon matapos maligo ay tumuloy na siya sa kanilang silid sumunod na lang ako sa kanya habang nag-uusap kami umupo ako sa kama at pinagmamasdan ko siyang nagpapatuyo ng buhok harap ng salamin.
Ilang sandali pa at tinanggal na niya ang tuwalyang nakabalot sa kanya. Kumuha siya ng damit na maisusuot, pagkatapos ay nagsimula siyang magpahid ng lotion. Damay ko ang kabanguhang iyon, sapat na para lalo akong makaramdam. Habang nasa harap ko siyang nagbibihis, hindi na ako makapagpigil. Bahala na kung ano ang mangyari, magagalit o magugustuhan niya ang gagawin ko. Lumapit ako sa kanya, nakaupo na ito sa harap ng tokador at nagsusuklay ng buhok. Yamakap ako mula sa kanyang likuran at may pahalik-halik pa ako sa kanyang pisngi na parang inaamo siya at may gusto akong hingin sa kanya. Ibang klase nga ang hinihingi ko sa kanya kasi hindi biro-biro binibigay ito. Inay, miss na miss ko na yun, pwede bang makaisa, Ethan? May edad na ako, baka hindi mo na ako magustuhan, baka hindi pwede. Hinawakan ko na siya sa braso at, Tita, Ethan, gawin mo na ng madali. B. Kasi dumating na ang kuya mo galing trabaho, maaga yun kung umuwi. Sa narinig ko, nagpa siya akong magmadali. Mabuti na yun kahit paano, kaysa mabitin ako kung biglang dumating ang isa kong kapatid. Nang matapos, tulad ng dati ay nagmamadali na siya sa pagtulak sa akin pahiwalay sa kanya. Inay, salamat sa regalo mo sa aking graduation. Ito pala ang gusto mong regalo mula sa akin, sabay ngisi ni Inay. Patuloy ang bakasyon ko sa aming probinsya mula't araw, sa isang linggo na hindi kami nagpapakaligaya kapag naiiwan na kaming dalawa sa bahay, kung hindi sa silid nila Itay ay sa loob ng banyo o kaya sa sofa mismo. Isang araw ay nadatnan ko si Inay na may kausap, si Sofia pala yun, ang komedrona ang nagpaanak kay Inay sa akin. Ninang ko siya sa binyag. Pagkakaalam ko ay 5 taon nang mas bata ito kay Inay. Noon ko lang ulit nakita si Sofia. Maganda si Sofia. Malusog din siyang tulad ni Inay. Magagamat di pa artista. Noon silan merkado siya ang kawin ni Ninang, may edad na nga at may katabaan ng tulad ni Inay. Isa din siya sa mga inaasam ko kaya nang muli ko siyang makita ay nabuhay ang matagal ko ng pagkagusto sa kanya. Noon pa man ay lagi ko na siyang sinisilipan. Malapit lang ang bahay nila sa amin kaya madalas itong pumunta sa amin at nakikipagkwentuhan kay Inay, hindi lang sawang-sawa ang mata ko sa alindog ni Ninang. Hindi niya namamalayan yan na nakatingin na ako sa kanya. Habang nakayuko ito at nagwawalis, tamang-tama lang ang sukat sa kanya, hindi tuloy ako makaalis-alis dahil sa tanawing iyon. Masayang nagkakwentuhan si Inay at Ninang nang madatnan ko nga sila sa sala ng araw na yun, sinabihan agad ako ni Inay na magmano. Ethan, magmano ka sa Sofia. Siya na ba si Ethan? Binata na pala ang inaanak ko, ang bilis lumaki. Nagmano naman agad ako kay Ninang. Kamusta po, Ninang? Matapos kong makapagmano ay napansin kong napangiti si Ninang sabay may binulong ito kay Inay. Pareho silang nakatingin na patanjin sa akin, nahuli ko agad kung ano ang ibinulong ni Ninang kay Inay dahil nagsalita si Inay ng, syempre, lalo ring lumaki. Alam ko na ang ibig tukuyin ni Ninang. Siya ang komedrona ni Inay kaya alam niya ang taglay kong alaga nang ako'y isilang. Aalis na sana ako nang pigilan ako ni Inay. Hinahanap ni Ninang si Itay para ipagawa ang kanilang ilaw sa likod bahay nila, electrician kasi si Itay, kaalam ni Ninang na kaya ni Itay itong gawin. Yun nga lang at wala pa si Itay sa oras na iyon. Kaya gusto ni Inay na samahan ko muna si Ninang sa kanila upang makita ko kung makakaya ko ring gawin yung ilaw nila at matulungan pa si Ninang kung may kailangan pa itong iba. Pagkadating namin sa bahay nila Ninang ay walang tao kaming nadatnan. Tinanong ko agad si Ninang kung nasaan si Ninong at ang kanilang 3 anak na ang isa ay kababata ko. Doon ko lang nalaman na namatay na pala si Ninong at di man lang ito nabanggit ni Inay nang nasa Maynila pa ako. May sakit sa puso si Ninong at bigla itong inatake at namatay. Sa isip-isip ko, byuda na pala ngayon si Ninang. Medyo nabawasan ang nararamdaman ko kay Ninang dahil sa aking nalaman. Naawa tuloy ako kay Ninang dahil wala na pala itong asawa. Salamat na lang at kahit paano ay nakatapos ang kanilang panganay at may trabaho na ito bago mamatay si Ninong. Ito na ang naghahanap buhay para sa kanila. Nagkukwentuhan kami habang tinitignan ko ang sirang ilaw nila. Maluwag lang pala ang pinaka-starter ng ilaw nila kaya ayaw itong samindi. Pero salamat at naayos ko rin naman iyon. Pagkatapos kong maayos ang ilaw nila sa labas ay pinapasok ako ni Nina sa loob ng bahay at pinagmulang nabuhayan. Habang nasa sala kami ni Ninang at nag-uusap, sabi ko sa isipan ko, sorry po, Ninong. Nang oras na yun ay hindi ko na kasi mapigilan ang sarili ko,
Lalo pa at nakikita ko siya sa ganong sitwasyon, naka-short kasi siya at sando. Mula pa nang manggaling siya sa amin naka-dekwatro ngayon siyang nakaupo sa harap ko. Ang short pa naman niya ay medyo maluwag sa leleyan. Napakaganda ni Ninang pero hindi agad basta-basta ang gusto kong gawin. Hindi ko pa alam ang nasa loobin nito, pwede siyang magpaubaya tulad ni Inay, Clara at Ma'am Regina o di kaya magalit ito at isumbong ako sa kanyang mga anak. Hihintay ko na lang ulit ang tamang pagkakataon. Lumilipas ang mga araw at madalas sa amin si Ninang at nakikipagkwentuhan kay Inay. Palagi ko rin silang nakikitang nagkakatuwaan na parang may katuwa-tuwa silang pinag-uusap ang dalawa. Ibig kong malaman kung ano yun kaya na minsang magkatabi kami ni Inay sa kama at katatapos lang namin ay naitanong ko siya kung ano ba ang pinag-uusapan lagi nila ni Ninang. Lagi ko kasi silang napapansin na nakangiti o tumatawa habang nakatingin din silang pareho sa akin. Wala namang balak ilihim si Inay kung bakit kaya sinabi rin niya ang lahat sa akin. Lagi raw kasi ako ang laman ng usapan nila. Alam ni Ninang ang taglay ko at napaka-interesado daw ni Ninang dito at ang nakakatawa pa ay ang pagtatanong niya kay Inay kung nabinyagan na ba raw ako, meaning ay nagpakatotoo binata na ako di alam ni Ninang na si Inay pa ang una at nagbinyag sa akin. Nalaman kong sinasabi ni Ninang ang lagi ring sinasabi ni na Clara na maswerte raw ang mapapangasawa ko. Ang labis ko pang ikinatuwa ay ang sinasabi ni Inay na naaalala raw ni Ninang si Ninong at nagkakatabi sila sa gabi, wala na raw magpapaligaya sa kanya ngayon tulad ng mararanasan ng babaeng mapapangasawa ko. Isa lang ang naiisip ko sa mga sinasabi ni Inay, may malaking pagkakataon na madidiskartehan ko rin si Ninang lalo pa at balo na siya. Siguradong naghahanap pa ito isa pa, mukhang interesado talaga siya sa akin. Tiyak kong naiisip din niya ito lalo pa kung dadalawin siya ng kanyang nadarama sa gabi. Malapit na, Ethan. Hintayin mo lang ang pagkakataon na yun, at nakangiti akong lumabas na ng kwarto nila Inay. Isang araw, napatigil ako sa harap ng bahay nila Ninang nang minsang manggaling ako sa isang kakilala bigla kasi akong inatake ng kakaiba kay Ninang nang mapatapat ako sa kanila. Parang hindi ko na kayang labanan ang nararamdaman ko sa kanya. Iniisip ko si Ninang at baka merong mangyari. Tuloy-tuloy akong pumasok upang tignan kung may tao. Alam ko na kasi ang pasikot-sikot sa bahay nila isa pa, sanay na sila sa akin pag nagpupunta ako sa bahay nila Ninang. Ninang, si Ethan po ito. Nasaan kayo? Ang sigaw ko na lang nang wala akong makitang tao sa sala ay tumuloy ako sa likod bahay. Sa wakas, doon ay nadatnan kong naglalabas si Ninang. Halos basang-basa na ito na nakaupo habang nakaharap sa batsa at naglalaba. Duster pa na manipis at di tirentas ang suot nito. Lumapit pa akong lalo kay Ninang at nagmano. Biglang tumayo si Ninang at hinarap ako. Napasyal ka Iho. Ano bang kailangan mo? Halika sa loob at magmeryenda muna tayo. Tumalikod na ito at tuloy-tuloy na pumasok sa kusina. Habang nasa likuran niya papasok sa loob, hindi ko mapigil ang masdan hindi ko na kaya-pakaya nang makapasok na kaming tuluyan sa loob. Mabilis akong yamakap sa likuran ni Ninang at noon ay nabigla sa aking ginawa. Napaharap si Ninang sa akin pero malakas talaga ang loob ko. Ay ho, ano ba yung ginagawa mo? Tumigil ka nga dyan, at pilit akong tinutulak palayo sa kanya pero mahigpit ang pagkakayakap ng isa kong kamay sa kanyang baywang. Akala ko ay sisigaw na si Ninang pero sa isip ko, bakit hindi niya magawang sumigaw at magalit na sa akin? Awat lang siya ng awat sa akin at pilit nilalayo. Ay ho, huwag. Tigilan mo na yan, pagtutol na narinig ko kay Ninang tuloy lang ako. Ay ho, huwag mo na ituloy. Nahihirapan na ako, hindi ko na rin yata kayang pigilan ang sarili ko pero maliit ang ginagawa mo na rin ako kayang pigilan ni Ninang bagamat nagpapaubaya na si Ninang ay naroon pa rin ang konting pagtutol. Ay ho, parang awa mo na, hindi ko na kaya, tigilan mo na ako magkakasala tayong dalawa niyan. Napakaganda ni Ninang maliban sa wala siyang nunal sa mukha ay lanmerkado nga talaga siya sa itsura. Ay ho, sige na pero sana una't huli na ito, huwag mo na itong uulitin. Nakatayo kaming magninang kaya't unti-unti ko siyang inilalapit sa pwesto na maaari ko siyang maiupo malapit na kami sa lamesa kaya't ipinasya kong doon ko na lamang siyang paupuin. Sa wakas, natagumpayan ko na ring mapaligaya si Ninang. Ninang, salamat at hindi ka nagalit sa akin. Alam mo, Iho, kahit sabihin nating patay na ang ninong mo, masama pa rin ang ating ginawa ang pagpayag ko sa ginawa mo pero siguro tao lang talaga ako para matukso rin at maghanap ng ikaliligaya ko.
Nagpapasalamat na rin ako dahil di ibang tao ang gumawa sa akin nun, Secret XPG at sandali lang ay naghiwalay na kami. Tumayo siya at muling isinuot ang kanyang duster. Pagkatapos ay masaya na ulit kaming nagkwentuhan habang nagmemeryenda. Uulit pa sana ako lamang ay hindi na pumayag si Ninang. Baka kasi mahuli kami ng mga anak niya hapon na kasi at darating na ang mga iyon. Nagpaalam na ako kay Ninang at masaya kong umuwi taglay ko ang alaala ko sa kanya gabing ring iyon bago pa ako matulog ay nakaisa pa ako kay Martha na datnan ko kasi si inay sa kusina habang umiinom bagong ligo ito at paakyat na sana para matulog nang pigilan ko siya lalong naging masaya ang bakasyon ko ilang beses pang nasundan ang sa amin ng Ninang katulad kay inay palihim at mabilisan. Wala man siyang asawa ay nariyan pa rin naman ang mga anak tuwing 10 ng umaga ako madalas pumupunta kay Ninang madalas ay tsempuhan kong bagong palaygo ito kung hindi man ay hinihintay ko siyang makaligo bago ko siya hilinggan. Witness ko kasi talaga ang bango ng mga lo na pinapahid nila. Masama man ay minsang pumapasok sa isipan ko na pinapanood kami ni Ninong habang pinapaligaya ko ang asawa niya madalas kasi ay sa kwarto na nilang mag-asawa kaming magninang nai-imagine ko na nakaupo lang sa tabi si Ninong at pinapanood ako kaya naman parang ayaw ko nang bumalik muli sa Maynila ang isa pang inaalala ko ay baka mahanap pa ito ng panibagong asawa buti sana kung pagbalik ko ay pwede ko pa rin siyang makasama kahit may asawa na ulit siya. Mabilis na lumipas ang 5 taon nakatapos ako ng pag-aaral at nakapagtrabaho sa pagdaraan ng panahong iyon si Clara ang siya kong nakakapiling sa Maynila at pagbakasyon at nasa probinsya ako si Martha at Sofia naman ang pampalipas oras ko. Natigil lang ang aming ginagawa ni inay nang namatay si Itay at nagpa siya itong sumunod sa aking kapatid na nasa Canada. Sa bagay si kwento na si inay nang ipetisyon siya ng kapatid ko papuntang Canada siguro dapat lang naitigil na namin iyon kailangang igalang ko na ang kanyang pagtanda kinang naman ay walang problema dahil hindi na rin siya nag-asawang muli. Sa isip-isip niya naroon naman ako na siyang magbibigay sa kanyang pangangailangan si Clara ay batang-bata pa rin naman sa edad na 33 sa ganda at porma ng katawan kahit may konting katabaan na walan man sa aking piling si inay meron naman naging kapalit ito lang sa naging asawa ko kundi pati na rin ang asawa ng kapatid niya na si Madela si Lisa ay nakilala ko sa isang bangko teller siya doon pagkakita ko pa lang sa kanya ay humanga na ako at na in love and short in love din siya sa akin at naging magsyota kami wala pa naman kaming balak magpakasala dahil kaunti pa lang ang naiipon namin at isa pa pangarap ko pa muna ang makapag-abroad at magtrabaho kahit saang bansa sa pagiging magkasintahan namin ni Lisa isang beses lang kaming nagtangkang may mangyari hindi ko siya lubos na naangkin natakot kasi siya nang makita na niya pag naikasal na lang daw ulit namin susubukan at least hindi na siguro siya matatakot at mahihiya kung ano ang paraan ang gagawin namin open-minded naman si Lisa pareho kaming nagkakaunawaan kaya walang problema si Madel naman ay asawa ni Daniel ang panganay naman na ni Lisa assistant manager siya at magkasama mismo sila ni Lisa sa pinapasukang bangko siya rin ang nagrekomenda kay Lisa para makapagtrabaho sa bangkong iyon tingin ko palang kay Madel ay mukha na itong sosyal na tao malayong malayo kay Lisa na asta pa ring konserbatibo 2 taon lang ang tanda ni Madel sa akin kaya ayaw nitong magpatawag ng ate makatawag pansin ang ganda ni Madel lalo pa at naka-uniforme ito maiksi kasi ang paldang isinusuot nila ni Lisa pag pumapasok na sila sa trabaho kapag sinusundo ko na si Lisa ay kasabay na rin namin si Madel madalas na lihim kong pinagmamasdan lalo pa at katabi niya ako sa harap ng kotse niya habang siya ang nagdadrive nito kung hindi nga lang din nasa likod si Lisa ay siguradong ipaparamdam ko kay Madel ang aking paghanga sa kanya maka mauwi pa ito sa paghanga niya rin sa akin at malaman ang aking taglay di kasi nalilingid ang pagiging malapit niya sa akin panay ang hawak at yakap sa akin pag nagkikita kami isang araw and susundin ko na silang dalawa nalaman ko kay Madel na umuwi ng maaga si Lisa dahil may lagnat ito hindi pa kasi uso ang mga cellphone noon kaya hindi ko alam na umuwi siya ng maaga ganun pa man ay sumabay na rin ako sa kotse ni Madel pauwi na hindi ko alam ay may nililihim palang balak sa akin na bigla ako sa bilis ng pangyayari dahil humantong kami sa isang motel sa Pasig nagtanong ako sa kanya kung bakit pumasok kami sa lugar na yun matipid ang sagot niya sa loob na lang niya sasabihin at dalian daw namin at tabili akong sumunod na lang sa kanyang pagpasok sa loob ng silid ay sinabi niya ang lahat sa akin may gusto rin pala sa akin si Madel lalo na matuklasan niya ang pambihira ko nalaman niya ito nang minsang humingi ng payo si Lisa sa kanya tungkol sa naudlot naming pagsasama na magkasintahan na sabi at napagtapat lahat ni Lisa sa kanya ang tungkol sa aking lihim doon lalong nagka-interes si Madel sa akin isa pa bihira daw silang magkasama sa gabi na mag-asawa dahil sa katayuan ng trabaho ni Daniel isa kasi itong piloto si
kuya kaya madalas ay wala ito lagi at sadyang mapanghimadel kaya humantong kami sa lugar na iyon para punan ang kanyang pangangailangan. Swerte ko raw at maliban sa kanyang asawa ay ako lang ang lalaking makakapagpaligaya sa kanya. Nakatayo si Madel sa tabi ng kama ng silid na iyon habang nakatingin sa akin at nagsasalita. Lumapit ako sa kanya. Sa simula ay medyo parang nahihiya pa ito na hindi mo moari talagang binibigay ko ang kiliti nito. Madel, handa na ako, matagal na kitang gusto. Salamat at gusto mo rin ako. Damang-dama ko ang saya na hindi ko kayang maipaliwanag. Sa wakas natapos din, wika ni Madela. Sandali kaming namahinga pagkatapos ay pumasok sa banyo si Madel. Paglabas ay umupo ito sa harap ng mesang may telepono. Tinawagan niya si Lisa at sinabihang medyo gagabihin siya ng pag-uwi. Gusto ko pang umisa kay Madel kaya dali-dali akong lumapit sa kinauupuan niya. Tinakpan agad niya ang telepono upang hindi marinig ni Lisa. Huwag, baka marinig tayo, ngunit hindi ko pinansin ang sinabi niya. Wala ring nagawa si Madel kaya tinapos na niya ang pag-uusap nila ni Lisa at tuluyan na nitong ibinaba ang telepono. Nagsalita agad si Madel, sa unang pagkakataon ay nagkasala ako sa asawa ko. Nagigilty ako sa ginawa natin, pero lagi akong nananabik sa kanya. Anong magagawa ko, Ethan? Sana maunawaan mo ako, at sana di rin ito dapat malaman ni Lisa. Sumagot naman ako, maasahan mo, Madel, sabay halik ko sa kanya. Binulungan ko rin siya na sana ay isa pa. Tumili lang ang palad ni Madel sa pisngi ko. Nakangiti itong nagwika, saka na nating pag-usapan ulit yan. Umuwi na tayo at siguradong hinihintay na tayo sa bahay. Agad na kaming nagbihis at lumabas ng pahingahan na iyon. Dumaan muna ako sa kanila para kamustahin si Lisa, at pagkatapos ay umuwi na rin ako. Pareho kaming nakangiti ni Madel nang magpaalam ako sa kanya, sabay kindat pa sa akin ng lihim. Alam kong naligayahan siya. Sa bahay ay hindi ako makatulog kahit umisa pa ulit ako kay Clara. Lumipas ang mga araw, nasundan pa ang pangyayaring iyon sa amin ni Madel hanggang ngayon na kahit naroon ang kanyang asawa at nagbabakasyon ay nagnanakaw kami ng sandali kapag tiyempong kami lang dalawa. Lahat na yata ng lugar sa loob ng bahay nila at posisyon ay nagawa na namin ni Madel. Nasanay na rin siyang may ibang nagpapaligaya sa kanya maliban sa kanyang asawa. Katwiran pa niya, hindi bale na raw may ibang lalaki, mabuti na ako na lang iyon kaysa sa iba. Ngayon, pati si Lisa ay agad na nag-aayang magpakasal. Siguro ay sabik na rin siya sa naudlot na mangyayari sana sa amin, pero talagang gusto ko munang mag-abroad kaya pinakiusapan ko muna siya na kahit 2 taon lang bago kami magpakasal. At saka, natakot din ako sa sarili kong multo, makasi kapag nakasal na kami at biglang iniwan ko muna siya ay magpapay-ari din siya sa iba. Dahil sa pananabik sa akin, eksaktong 3 buwan matapos ang unang nangyari sa amin ni Madel ay natawag ako sa Saudi bilang engineer. Malaki at maganda ang benepisyo kaya tinanggap ko agad iyon. Maganda ang napasukan ko, nagkaroon agad ako ng mga kaibigan, mga Pinoy at iba't ibang lahi. 3 magkakapatid ang nagmamay-ari ng kumpanyang pinasukan ko. Isa dito ay ang ama ng naging kaibigan kong Saudi, ang si Nathan ang pangalan niya. Mas bata siya sa akin ng 3 taon. Sa edad kong 24, Dipper ang Saudi si amang niya. Ang Saudi ang ama niya at isang Jordanian naman ang kanyang ina. Malapit sa akin itong si Nathan, parang isang binabae kong kumilos at makipaglapit sa akin. Halos minsan ay yakapin na niya ako na parang talagang bakla. Pero matindi pala ito dahil may lihim rin sila ng kanyang ina at pinsan. Sabi nila ay marami raw ang nangyayaring ganoon sa Saudi. Open itong si Sed, sa lahat ay naikukwento na niya sa akin nangyaring may naganap sa kanila ng kanyang ina nang mamatay na ang kanyang ama. Bagamat hindi ko na nabutang buhay ang ama niya, sa isip ko ay makapangyarihan siguro talaga ang mga Saudi dyan sa sarili nilang bansa. Kayang-kaya nilang puwersahin kahit sino pa para lang makuha ang kanilang gusto. Ang ama niya ay nakuhang makapag-asawa ng ibang lahi noong panahong iyon. Ang mga tiyuhin na lang niya ang nagpapalakad ng negosyo nila. At bilang pinakamatanda ang ama niya, katulong din si Nathan ng kanyang tiyuhin, amo at malapit na kaibigan ko. Si Nathan, ang ina naman niya ay hindi ko pa rin nakikita sa personal. Noong una, sa litrato pa lang ko ito nakikita, parang artista ang dating nito. Bagamat may kalusugan din ito ay naroon pa rin ang porma ng katawan nito na magpapalagay sa sinumang makakakita sa kanya, nagkakaroon agad ako ng pagtingin. Pagkakita ko pa lang sa litrato ng ina niya nang may kwento na sa akin ni Nathan ang nangyari sa kanila, madalas ay ito na palagi ang sentro ng pag-uusap namin, parang pinagmamalaki pa niya sa akin.
Madalas din ay inaya niya ako sa kanila para daw makita ko kung paano niyang ginagawa iyon at para daw maniwala ako talaga sa sinasabi niya. Noong una ay takot ako, pero kalaunan ay napapayag ako ni Nathan para pumunta sa kanila. Nadatnan ko sa kanila ang dalawa pa niyang nakababatang kapatid at ang lola niya na ina ng yumao niyang ama. Si Nathan na lang ang lalaking nakakatanda sa bahay nila na siyang bilang tumatayong ama ng tahanan. Dalawa rin silang katulong na ng mapag-alaman ko ay mga Sri Lankan. Noong una kong punta sa kanila ay hindi ko lubusang nakita ang mukha ng ina ni Nathan dahil nakatakip ito. Pero sa korte ng katawan ay sigurado akong nakakabighani ito. Lagi tuloy akong nagtatanong kay Nathan kung maganda ang ina niya. Sabi ko hindi ko kasi nakikita kapag nagpupunta ako sa kanila dahil may takip ito sa mukha. Kalaunan, sa madalas kong punta sa kanila, hindi ko alam kung nasanay na ang kanyang ina o pinwersa ito ni Nathan dahil isang araw ay hila-hila na ito ni Nathan palabas sa isang silid na wala ng takip sa mukha. Secret, XPG. Lalo akong humanga dahil hindi lang pala maganda ito sa litrato, lalo pa sa personal, parang manika ito na puting-puti, makinis ang kutis. Nag-uusap silang dalawa. Hindi ko maintindihan ang iba pero sa himig ng pananalita ng kanyang ina parang asiwa o ayaw nito ang nangyayari sa mga oras na yon. Tingin ko ay nag-aaway na silang mag-ina, pero sa katagalan ay parang sumurrender na rin ang kanyang ina. Walang nagawa ang ina ni Nathan na siya ko naman ding ikinatuwa. Mula noon, kada punta ko sa kanila at naroon ang ina na ni Nathan lagi na itong walang takip sa mukha at sumunod na pangyayari hindi lang pinagsasawaan kong tignan ang kagandahan at alindog ng ina ni Nathan, nakita ko na mismo kung paano ang ginagawa ni Nathan na pagpapaligaya dito. Isang araw ay niyayang muli ako ni Nathan sa kanila. Hindi tulad noong una, pag pumupunta ako sa kanila ay tinatawag niya ang ina at mga kasambahay, ngayon ay lihim kaming pumasok sa kanilang bahay nang walang nakakakita. Tumuloy kami sa isang silid na nang malaman ko ay silid pala iyon ng ina niya. May isang kutsan o makapal na carpet lang na malapad sa may bandang gitna ng silid, nakalatag lang ito sa mismong sahig, ganon kasi ang karamihan sa upuan o kama sa Saudi, mababa at nakalatag lang ito sa sahig. Tapos ay may malaki silang lalagyan ng mga damit at drawer sa paligid. Doon lang sinabi agad sa akin ni Nathan kung ano ang gusto niyang mangyari. Magtago raw ako sa loob ng isa sa lalagyan ng damit o parang aparador, at pagkatapos ay panoorin ko raw kung paano ang kanyang ginagawa. Ayoko na sana noong una dahil bigla akong kinabahan at natakot. Sinabi ko kay Nathan sa simpleng Arabic na baka bigla akong magkaroon ng problema, pero sabi niya na huwag daw akong matakot. Dahil sa pananabik ay sumunod na lang ako sa gusto ni Nathan. Nagtago ako at naghintay sa susunod na mangyayari sa silid na iyon. Lumabas si Nathan at ilang minuto lang ang lumipas ay hila-hila na niya ang kanyang ina papasok sa silid. Maya-maya lang ay inihagod ni Nathan sa nakalatag na carpet. Sa isip ko, ganito lang pala ang mga Arabo, walang kalatoy-latoy. Hindi ko tuloy nakita ng lubusan, bitin na bitin ako, pero at least kahit paano ay nakadagdag ito. Matapos ang pangyayaring iyon, sinabi ko kay Nathan ng diretsuhan na walang thrill ang ginagawa niya. Hindi naman siya nagalit bagkus ay nagtanong pa ito kung paano. Sinabi ko ang mga nalalaman ko para makadagdag pa ay lihim ko siyang pinapanood ng mga movies na English at minsan ay Tagalog. Sabi niya ay nakakapanood na rin daw siya ng mga iyon nang magpunta sila sa Amerika ng kanyang ama nang buhay pa ito. Nabigla ako, nakarating na pala siya sa Amerika. Doon siguradong na-open siya tungkol sa mga ganang bagay, pero bakit parang wala siyang alam? Ayaw niya raw gawin iyon mabuti kung may magtuturo muna sa kanya kung paano. Lalo pa akong nabigla nang sabihin agad niya, naturuan ko daw siya sa kanyang ina. Sabi ko naman paano, walang kagatol-gatol niyang sagot na gawin ko daw iyon at panoorin niya raw kung paano. May halong pananabik at takot ang narinig ko kay Nathan. Papayag kaya ang kanyang ina sa akin? Paano at baka sa huli ay magkaroon ako ng problema sa pagsabak ko sa planong iyon ni Nathan. Maghihintay daw ako at sasabihin niya kung kailan. Huwag daw akong mag-alala at siya ang bahala. Humabol naman ako ng biro na may katotohanan na bago ko sana gawin iyon ay bagong ligo ito. Alam ko kasi na bihirang maligo sila, puro pabango lang ang inilalagay nila sa kanilang katawan para magmukhang malinis at mabango. Dumating ang pagkakataon na iyon.
Sa una ay parang alangan ako sa gusto ni Nathan, pero kapag pumapasok ang kakaiba sa katawan ko ay hindi may iwasang manabik ako lalo't first time ko dito lalo't isa uli itong napakagandang inabahala na kaya't sumunod-sunod na lang ako sa gusto ni Nathan. Nakarating kami sa kanilang bahay first time na wala ang kanyang lola, mga kapatid at ibang kasambahay, totoo nga ang pinagplanuhan ito ni Nathan. Tatlo lang kaming naiwan ng mga oras na iyon sa kanilang bahay. As usual, pumasok si S sa kwarto ng kanyang ina at maya-maya lang ay hila-hila na niya itong palabas sa silid upang humarap sa akin sa pinakasala nila. Nag-uusap silang dalawa na para ulit may pinagtatalunan. Natigil lang ito nang abutin ni Nathan ang isa kong kamay at ihawak ito sa kamay ng kanyang ina. Nakuha ko agad ang gusto ni Nathan. Mabilis ko na ring hinawakan ang kamay ng kanyang ina ngunit may binulong ako kay Nathan kung bagong ligo na ba ang kanyang ina. Ngumiti lang si Nathan sa bawi ng pagkakahawak ko sa kamay ng kanyang ina, at muli niya itong hinilang palayo sa akin. Patuloy pa rin silang nag-uusap habang halos kalad-karin na ni Nathan ang kanyang ina. Pagbalik ni Nathan ay wala na ang ina nito. Nasa banyo na raw at naliligo. Sabi ko baka pwede kong makita kaming dalawang panoorin naming naliligo na uto ko naman kasi siya. Natatawa lang siyang hinayla na rin niya ako palapit sa banyo. Kumatok ito at dagli namang pinagbuksan siya. Bahagyang nabigla ang ina nito pagkakita sa akin at isasara na sana nito ang pinto nang pigilan nito ni Nathan. Wow, naman ako sa alindog na tumambad sa akin. Nag-uusap na naman silang mag-ina pero mukhang talagang sunod sa nyere ng ina ni Nathan sa kanya kaya walang nagawa si Catherine kundi ituloy na lang ang paliligo. Hinintay namin na makatapos ng paliligo ito at dumiretso na agad kami sa kwarto. May halong kaba at pananabik din akong naghihintay kay Catherine. Naiwan akong sandali dahil kukuha raw ng tea si Nathan. Kalalabas lang nito nang eksakto namang pumasok ang ina niya. Humalimuyak agad ang natural na bagong ligo na bango ni Catherine. Naka-bathrobe ito habang pinupunasan ng tuwalya ang kanyang buhok. Hindi ito umiimik na nakatingin lamang sa akin habang patuloy lang sa pagpapatuyo ng buhok at katawan maya-maya pa at bumalik na rin si Nathan na may daladala ng tea. Inalok niya ako at pagkakita sa kanyang ina na naroon na rin sa loob ay nilapitan niya ito at niyakap. Matapos niyang yakapin ito ng sandali ay dumistansya ito ng konti sinimulan niyang tanggalin ang pagkakatali ng bathrobe muli akong napawaw puting-puti ang kutis nito at napakakinis halos hindi na ako makapaghintay sinenyasan na o ni Nathan para lumapit sa kanila habang pinapaupunan niya ito sa nakalatag na carpet. Alisin ko na raw ang sagabal sa akin sabay itinuro na niya ang inang nakaupo na lapitan ko na raw. Nakita kong kahit si Nathan ay napaulat ng husto pagkakita lumapit na ako sa wala pa ring imik na ina ni Nathan maya-maya ay ipinapakita ko na kay Nathan kung paano sa pagkakataong iyon ay muli itong nagsalita at kinakausap ang kanyang anak. Hindi ko maintindihan ang karamihan ng kanilang pag-uusap pero naririnig kong madalas ang salita na ang ibig sabihin ay ano at paano sa isip ko siguro ay nagtatanong si Madam kung ano ang ginagawa ko, ano ba ang ginagawa namin sa kanya o paano ba ang gagawin niya. Hinahayaan ko lang silang mag-usap, patuloy lang nahihiga ko na ito sa nakalatag na carpet. Napapansin ko nang napapahimas na rin sa aking ulot batok ang mga kamay ni Madam Sar at napatigil na ito sa pakikipag-usap sa kanyang anak na nanunood lang sa tabi. Nasa bandang ulunan na ng kanyang ina si Nathan at pinagmamasdan kung paano ang ginagawa ko. Napapahawak pa ang ina sa kamay ng anak na nanunood sa tabi na akala mo ay humihingi ng saklolo. Hindi pa man kami nakakaabot sa main event ay napakalikot na ni Madam Sar, mas malikot pa kay Clara. Akala mo tuloy ay nagsasayaw ito. Iba si Catherine kumpara kina Inay at Clara at sa iba pang babaeng nakasama ko na hindi lang kasi napakaputi kundi talagang napakalinis tignan at napakaganda ng kutis niya. Napatingin pa muna ako kay Nathan na walang kaitinag na nanunood, lalong humigpit ang kapit nito sa anak na worry talagang nagpapatulong. Isa pa ibig ko ring makita kung ano ang nagiging reaksyon ni Nathan. Hinayaan ko na lang si Nathan sa panonood basta ako patuloy lang matututunan na rin itong lumaban at iba pang paraan. Dapat marunong ang lalaking laging magpapaligaya sa kanya. Upang lubos itong matuto kung kay Nathan lang ay walang magiging pagbabago sa kanila kaya kailangan ding matuto si Nathan gaya ng ipinapakita kong paraan. Titig na titig si Madam Sar sa akin, mukhang natuto na ito. Napahiga na ako sa tabi ni Madam. Sa pakiramdam ko ay napakasaya ng naging pangyayari dahil hindi lang isa uling ina ang nakasama ko sa unang pagkakataon ay pinapanood pa kami ng kanyang anak. Ayos ang pananalita pa ni Nathan sa akin. Matapos hinintay ko kung ano ang gagawin ni Nathan pero nakapagbihis na ako at ang kanyang ina ay hindi pa rin
rin tumitinag ito para siya naman hanggang sa umuwi ako ay walang iba pang nangyari sa mag-ina matapos ang pangyayaring iyon madalas na kapag inaaya na ulit ako ni Nathan sa kanila hindi lilipas ang mga araw na iyon na hindi ko nakakapiling si Madam at hindi nga rin ako nagkamali dahil naging agresibo na rin ang ina ni Nathan ika nga ay marunong na ito samantalang walang pagbabago kay Nathan na lagi na lamang nanonood sa isang tabi nagpapasalamat naman din ako dahil kahit madalas kong ayain si Nathan sa kanilang bahay at hinahayaan lang niya ako wala namang masamang nangyari sa akin sayang nga lamang at dumating na ang araw na natapos na ang aking kontrata at umuwi na ako dito sa Pilipinas at na muling bumalik tulad ng pinangako ko kay Lisa H 2 buwan matapos akong makabalik nagpakasal na rin kami at syempre pa sa wakas ay natuloy ang naudlot naming pagpapakilig AA noon nagkaroon kami ng isang anak na babae at hindi na ito nasundan pa sa isip ko mabuti nang wala kaming anak na lalaki nag-aalala kasi ako at natatakot sa sarili kong multo posibleng magmana ang anak ko sa akin at gawin din ang ganang bagay sa ina nito ngayon hindi man mangyari yun madalas ay pumapasok pa rin sa isip ko ang mga ginagawa ko kay Martha noon lumipas pa ang ilang taon na magkaroon ng katuparan ang pag-iisip kong iyon sa aking asawa. Isang binatilyo ang aming nakilala at mapagkakatiwalaan, ang naging maswerte sa kahilingan kong iyon. Ewan ko ba kung bakit naisipan ko pang gawin iyon kay Mrs. Dahil siguro sa labis kong pagkahilig sa mga adventures na nangyari sa akin noong bata pa ako. Sa isip ko ay kailangan ko ang bagong thrill, kaya si Mrs. ang napagtuunan ko ng pansin. Naiibang kagustuhan na makita ko siyang pinapaligaya ng iba. Si Ren nga ang maswerteng binatilyong naisipan kong makasama ni Mrs. Kung hindi lang kilalang kilala namin si Ren, kababata at kaibigan ng nag-iisang naming anak na babae, hindi talaga ako mag-iisip at magpaplano. Payagan si Mrs. para na rin kasing anak na lalaki ang turing naming mag-asawa kay Ren, kaya panatag ang loob ko sa kanya na ito ay mapagkakatiwalaan, lalo na sa pagtatago ng lihim. Isa pa ay ibig kong makita sa katauhan ni Ren noong kaedad ko pa siya, naglalaro sa isipan kong pinapaligaya ni Ren si Lisa habang pinapanood ko siya, na hindi nangyaring panoorin kami ni Itay noon. Nasabi ko sa aking sarili na isang beses ko lang itong gagawin sa aking asawa at hindi na muling uulit pa. Lagi si Ren sa bahay at kakwentuhan ang aming anak. Mabait na bata si Ren, kaya para sa akin ay talagang deserving siya upang payagan kong mapaligaya niya si Mrs. Bata pa si Ren kaya kailangang dahan-dahanin ko siyang dalhin sa mundo ng ganito at himukin na matuto. May araw na lihim ko siyang pinapanood sa bahay ng mga movies para tuluyang magka-interes, dahil anak ang turing ni Mrs. kay Ren. Sanay na siyang madalas madatnan na naka-short at sando ni Ren. Gayun din si Ren, sanay na rin na makita sa ganong kasuutan ng aking asawa. Inuumpisahan ko na siyang biruin na lagi itong nakatingin sa aking asawa. Sabi ko huwag siyang matakot at mahiya, sabihin lang din niya kung ano ang gusto niyang sabihin tungkol kay Mrs. Hindi naman ako magagalit, at bigla ay nagsalita na itong sexy at pangarap araw-araw si Mrs. kahit may edad na at maganda pa. Gusto mo ba siya? Tanong ko ulit. Tumango lang si Ren na nangangahulugang nagagandahan din siya sa asawa ko. Sige, minsan ay may ipapagawa ako sa iyo na siguradong magugustuhan mo. Ano po ba yun, Tito Ethan? Saka mo na malalaman. Matapos ang pag-uusap namin ay pinagplanuhan ko na agad kung paano magagawa ito ni Ren nang hindi nito nalalaman. Sigurado kasi akong hindi papayag at hindi yun gusto ni Mrs., kaya kailangang makaisip ako ng paraan. Isa lang ang tiyak kong makatutulong sa plano ko, madaling malasing at walang malay si Mrs. na nakakatulog ng matagal. Yun ang tamang pagkakataon para makasingit si Ren at makita kong makasama niya si Mrs. Hindi naman nagtagal at dumating ang pagkakataon na iyon. Nagkaroon ng outdoor seminar sina Mrs. at Madel. 3 araw ito at pwedeng isama ang buong pamilya. Tamang-tama rin na bakasyon ng mga bata, kaya inaya ng aming anak si Ren para sumama. Ipaalam niya sa mga magulang si Ren, at dahil hindi naman kami naiiba sa pamilya ni Ren ay pinayagan nila ito. Sa layo ng seminar ni Mrs., malaki ang silid na kinuha namin. May maliit itong sala, may 2 kwarto at isang CR. Tuwing umaga hanggang hapon ang naging seminar nila Mrs., kaya kinagabihan, matapos naming maghapunan ay magkakasama kami sa munting salang iyon at nagkukwentuhan. Umorder ako ng ilang beer in can at inalok ko si Mrs. para samahan akong uminom habang abala kami sa aming iniinom, walang kamalay-malay si Mrs. at Ren sa plano ko sa kanila. Naka-short at string sando lang si Lisa ng gabing iyon. Sanay na nga kay Ren,
kaya walang problema kahit naka-short lang siya na humaharap at nakikipag-usap rin sa binatilyo. Parang nasasarapan at gustong-gusto uminom ni Mrs. ng oras na iyon habang nagkukwentuhan kami. Dahil siguro sa pagod ay unang nagpaalam ang aming anak upang matulog. Pumasok na ito sa isang kwarto na para sa kanilang mag-ina at naiwan na kaming tatlo sa sala. Maya-maya pa ay bagsak na rin si Mrs. na napahiga na lamang sa mahabang sopa. Hintay ko lang si Ren na wala pa ring malay sa ipagagawa ko sa kanya. Taas ang dalawang kamay ng asawa kong nakahiga sa sopang iyon. Naka-short pa man din siya na lalong nakatawag pansin. Hinayaan ko lang sa ganong posisyon ang asawa ko. Gusto kong pagpiestahan ni Ren ang tanawing iyong nakikita niya. Pinatatag ko ang kalooban ko bago ko isakatuparan ang aking plano. Tinutokso-tokso ko pang sinasabihan si Ren na ang puti ng misis ko. Alam kong natatakam na itong si Ren. Kahit bata pa ay hindi may iwasang tinatablan na rin si Ren. Bago ka matulog, may hahatid sa isang silid ko dinala si Mrs. imbes sa silid nilang mag-ina, pero dahil nga may pinaplano ako ay sa silid namin ni Ren ko siya dinala. Doon ay libreng magawa ni Ren nang walang makakaalam kundi ako lamang at siya mismo. Tulog na inihiga ko si Mrs. sa malapad na kama ng silid na iyon. Agad akong lumabas nang may ayos ko na si Mrs. at inaya ko na sa silid na iyon si Ren. Halika na at gawin mo na ang ipapagawa ko sa iyo dito sa loob. Sa pinto ay nagtanong na si Ren sa akin, "Teka, Tito, dito rin ba ako matutulog kasi nandyan si Tita sa loob?" "Dito tayo talaga matutulog at kasama natin si Tita Lisa mo." At sumunod na rin si Ren, na saglit na nabigla sa tanawing kanyang nakita. Anyong lalabas na sana si Ren subalit mabilis ko siyang napigilan. "Ba't sabi ko may ipapagawa ako sa'yo? Joe na bakit lalabas ka na? Para kasing nakakahiya, Tito, kasi si Tita. Tignan niyo oh." Na ang ibig tukuyin ay ang itsura ng aking asawa na nasa harap niya at natutulog. "Huwag kang mag-alala, tulog na ang tita mo. Bukas na ang gising niya at huwag ka ring mahihiya sa akin. Ba't sabi mo noon ay sexy at maganda pa siya? Sabi mo rin ay gusto mo siya. Ayaw mo pa ba niyan?" Nakikita kong napapatitig si Ren. Pinaupo ko siya sa isang gilid ng kama habang sa aisle naman ako umupo. Sinimulan kong hawakan si Mrs., tinutokso-tokso ko lalo si Ren. "Sige, ikaw rin naman." Sabay abot ko sa kamay nito at idinantay ko ito sa asawa ko. "Tito, baka magising si Tita at kayo, hindi ba kayo magagalit?" "Bakit naman ako magagalit? Ito na nga yung pinapagawa ko sa'yo." Ilang sandali lang ay mukhang tinatabla na ito. Hinayaan ko siya sa ganong sitwasyon, nabayangyang sa unang pagkakataon kay Ren na animoy nakakita ng multo sa namamalas niya sa aking asawa. Habang pinagmamasdan ko ang reaksyon ni Ren at patuloy lang ako. Ilang sandali pa at niyaya kong lumapit si Ren. "Tito, baka, wala nang baka, basta sundin mo na lang ang sinasabi ko sa'yo." Makapangyarihang utos ang narinig ni Ren sa akin kaya halatang takot man nito ay sumunod na rin siya sa gusto ko. Sabik na nagsalita si Ren sa nangyayari sa mga oras na yun. "Tito, pwede bang makikita ko yung ano ni Tita?" Yutal-yutal na hindi masabi ni Ren ang gusto na niyang makita. "Sige, halika dito." Sandali kong hinayaan si Ren na pagsawa ang tignan. Nakikita ko na hindi na gaanong nag-aalangan si Ren, halatang hindi pa talaga marunong si Ren. Parang ninanamnam pa ni Ren. Maya-maya lang ay nagsimula na siya ayon sa sinasabi ko sa kanya. Kundi lang siguro tulog na tulog si Mrs. ay lalaban rin ito kay Ren. Pinigilan ko na siya at sinabihang tama na. At ako naman si sumunod naman siya. Napalingon ako kay Ren na nakatulog na pala, tulot ng kanyang naranasan. Bago pa ako matulog ay binihisan ko na muli si Mrs. Ang nakalimot na magbihis na si Ren. Pag-it na si Lisa at tinabi ko na rin si Ren sa aming mag-asawa sa kamang iyon mula namang naging problema mag-umaga na kahit nagising na si Mrs. nakatabi niya si Ren ang kaya mo ha hindi mo ako ginaisang ikaw lang ang naligayahan kaya pala hindi mo na ako nilipat sa kwarto namin ng anak mo may balak ka ha. Mamaya babawi ako. Kinagabihan ay bumawi nga si Mrs. at habang ginagawa namin iyon ay iniisip kong si Ren ang gumagawa noon. Kaya naman ay nakailan pa kami ng gabing yun. Natapos ang seminar na masaya kaming pamilyang umuwi sa amin. Hindi na rin naulit ang ipinagawa ko kay Ren sa aking asawa. Yun na ang una't huli. Wala naman akong masasabi pa sa pagtitiwala ko kay Ren dahil mismong sa kanya ay parang walang nangyari. Madalas pa rin siya sa amin at kukwentuhan ng aming anak.
Wala naman din akong napapansin ng pagtingin muli dito sa aking asawa matapos ang pangyayaring iyon. Ganon din si Mrs. Wala itong sinasabi sa akin matapos ang pangyayaring iyon. Halos 1 taon pa lang ay natanggap na ako sa Canada para magtrabaho. Yun ay dahil sa tulong ng aking kapatid na naroon. Swerte pa na naging family status ito kaya naisama kong pareho ang asawa at anak ko doon. Doon ay natapos na ang aking mga adventures. May edad na rin ako kaya dapat nang tumigil ako.